Mga bro, malaking balita sa defense front ng Pilipinas at Amerika. Isang bagong joint task force ang inanunsyo ng US at Philippine governments na layuning re-establish deterrence sa South China Sea. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, ang task force na ito ay tutulong para palakasin ang interoperability, training, at readiness ng dalawang militar sakaling magkaroon ng crisis o aggression sa rehiyon. Ang announcement ay ginawa isang araw lang matapos magharap sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa South Korea para pag-usapan ang trade relations. Pero mga bro, halata, iba ang tono ng mensahe ng Washington pagdating sa seguridad. Habang nag-uusap ang dalawang superpower sa ekonomiya, binubuo naman ng Amerika at Pilipinas ang konkretong mekanismo ng depensa laban sa anumang banta sa West Philippine Sea. Ang USPH Task Force ay magiging joint operational and strategic body na tutok sa military cooperation, intelligence sharing, joint exercises, at contingency response planning. Sa madaling sabi, kapag may panggigipit o harassment sa teritoryo ng Pilipinas, mas mabilis at mas organisadong makakarespond ang dalawang bansa. Mga bro, ito ay hindi lang simpleng military coordination, ito ay strategic signal sa Beijing na hindi magpapatinag ang alliance ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita na hindi tayo nag-iisa sa ating laban para protektahan ang ating karagatan, at handa ang dalawang bansa na magtulungan hindi lang sa words, kundi sa actual na deployment at operations. Kung tutusin, ang timing ng announcement ay matindi, diplomatic sa labas, pero matapang sa loob. Habang nagkakamay sina Trump at Xi, inaayos naman ng US at Pilipinas ang tunay na deterrence strategy.